Ito yung mismong birthday ni nanay and dinala ko siya sa salon pero haircut muna yung ginawa. Then bukas ko na lang pinaschedule yung iba pang gagawin. And ito na yung pre-birthday celebration ni nanay. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Grandma! O, dali, blow! Blow mo na, dali! Yan ang pag-blow kasi yung laway. Kinabukasan, binalik ko siya sa salon para sa hair color, Brazilian, blow dry, foot spa, manicure, and pedicure. Ayan na nga yung result. Sobrang straight and baksak yung hair niya today dahil pinlansya. So, hindi ko naman na-expect na ma-maintain yan pero at least healthy looking yung hair niya. And satisfied naman siya sa kanyang manicure, pedicure, and ang kanyang foot spa. And night before pala kami umalis, gumawa ng birthday card ang mga bata para sa kanilang tita. So, ito na yung mismo araw ng alis namin. So, habang naghihintay sa aming sundo, ayan, nag-outfit check muna kami. Dahil magto-12 na nga kami ng sundo, ayan, inabutan na kami ng lunch. So, nung nagpagas si ate, kumain na din muna kami sa Jollibee. Finally, nakarating na nga kami. So, mag-room tour muna tayo. So, pagpasok mo, first room is yung bathroom. So, gusto ko dito mag-share kasi malaki yung space ng sink. So, nailalagay ko dyan yung mga toiletries namin. And, paglabas mo, may chair lang dyan sa hallway. And then, second room is yung pinaka-bedroom. So, may dalawang queen-size bed ata yan. So, kasya naman kami and may extra foam doon. And, may TV. Then, dun sa cabinet, sa tabi ng foam, may mga extra pillows and bedsheet, tsaka blanket. And may CR din dito sa loob ng bedroom. Good thing may CR dyan para pag gabi, pag gusto mo umihi, hindi ka nalalabas ng room. And maganda dalawa yung shower room kasi marami din kaming need mag-shower. And then may maliit silang vanity table. And paglabas mo naman ng room, yan yung pinaka-dining area nila. And tanaw mo yung pinaka-lake. And ayun yung inflatable para sa kids. And then, ayan, may dining table dyan. And may coffee table. And meron parang maliit na bed dyan. Or sofa. And meron pang another table. And yan yung maliit nilang kitchen. So, may counter area dyan. And yan yung sink. Meron silang rice cooker and oven. May electric stove pero bawal gamitin. And may fridge na kasama. Then, pina-open ko na rin pala kay Jacob yung binili ni tita na pang swimming niya. And natuwa naman siya. Gustong gusto niya naman. So, while naghihintay na mainit yung food, may pa-chocolate muna si tita dyan. And sabi ko, wag nga muna lahat kainin at baka ma-hyper. Pero, ayan, makukulit ang mga bata. Hinayaan ko na. And, ayan, napaka-energetic at hyper na nga nila. Kung ano-ano na pinaggagawa. And since malawak yung space, kaya takbuhan ng takbuhan. So, nung ready na yung baon namin ng food, kumain na yung mga bata kasi kulit na sila. Gusto na nila mag-swimming. And kahit umaambon, pinag-swimming ko na nga at hindi makakatulog pag hindi ko pa pinaligo. So, buti na lang lukewarm naman yung tubig. And pinaligo ko lang sila kahit sandali.
pag-uwi, chill-chill muna kami. Food trip sa bed habang nanonood. Ito na nga ang date ng aming Batangas trip, and sobrang aga naming nagising kasi inabangan talaga namin yung sunrise para makapagpa-picture, and hoping na may sunrise nga kasi kahapon nung dumating kami umuulan para naman ma-enjoy ng kids yung pag-swimming. So yan, nakapag-picture na nga kami ni Daddy. Then napansin ni Daddy madaming mga kabomba na halaman. May mga isda din, and sabi niya kukuha daw kami bago umuwi para ilagay sa aquarium. Napaka-peaceful ng tubig, pero nag-decide pala kami na hindi na palaruin dun sa inflatable yung mga bata kasi nakakatakot. May mga nangunguha daw kasi na mga lawa. So, pumasok na rin ako para makapag-breakfast. So, yan yung mga natirang chips kagabi. So, antok na rin kasi nakatulog din ng maaga ang kids, and nagtimpla muna ako ng coffee para sa amin ni Daddy, and nagtingin-tingin na rin ako kung anong pwedeng almusal. So, yung mga natirang ulam, marami-rami pa, ininit na ni ate, and wala kami masyadong baon kasi kakain naman kami sa labas. So, kumain na ako ng tuna sandwich and coffee. Sobrang happy ng mga kids na nakita nilang sumikat na nga ang araw, at after mag-breakfast nagyaya na sila agad-agad mag-swimming. So actually bread nga lang yung kinain nila. So pumunta kami doon sa kabilang pool. Kagabi kasi nag-swimming yung mga bata doon sa Infinity. Kaya lang nakalimutan ko naman yung phone ko, at dali-dali ako bumalik doon sa room para kuhanin yung phone. Nagmamadali nga ako dyan kasi iniwan ko lang yung kids kay Shane, and kaya kabahan ako baka biglang magtalunan sa pool, hindi pa nga nakapagpalit ng pang swimming. So since basa-basa pa kasi yung pang swimming nila, kaya dinala ko na lang. Pagdating naman namin sa pool, akala ko naliligo na ang kids. Hindi naman pala kasi 8 pa mag-o-open, and pumunta kami mga past 7. So buti na lang may playground sa gilid, so naglaro-laro na lang muna sila. So medyo mas malaki yung pool dito, and tanaw din yung Taal Lake, pero may mga harang na napuno and may building. Let's go! After an hour, ayan nga, finally nakaligo na yung mga kids. Sikat na sikat yung araw, pero malamig pa rin yung tubig. Sabi ko nga, kagabi lukewarm, pero pag umaga, mukhang pinapatay nila yung heaters. Kaya kahit sikat na sikat yung araw, ang lamig-lamig ng tubig kasi syempre naman mag-November, December, bare months. So yung mga bata sa tuwing hindi nakakayanin yung ginaw, pinagpapahinga ko muna, pinagtutuwalya ko muna sa may mga table and chair kasi dyan sa gilid. Then pag okay na, swimming naman sila ulit. And bago pala kami maliko, dumaan ulit kami dun sa pool na pinag-swimmingan namin kagabi, yung Infinity Pool, kasi hindi ko masyado nakita dahil madilim, and sobrang lawak, and tanaw na tanaw pala dito yung Taal Lake. Pinuntahan pa ng anak ko yung buhangin. Akala niya buhangin na pangdagat. Hindi niya alam, sobrang mabato. Kaya ayan, balik din yan agad. And bago kami bumalik sa room, ayan, pinag-swimming ko muna sila saglit. And ayaw pa nga magpaawat kahit paambon na ng mga time na yan. And bago daw sila umahon, last jump daw.
So, since lunchtime na and may restaurant naman dun sa tapat nung infinity pool, dito na rin kami kumain. Malungkot nga yung bata dyan kasi gusto niya mag-swimming. Paano ba naman sa tapat namin may pool. Maya-maya dumating na rin yung food. Mabilis naman yung serving nila and yung food sakto lang, okay naman. Bago umuwi, dumaan pala kami sa Padre Pio Church.